I-check nyo din yung mga shock mounting, shock absorber. Ayan, tapos ano yan, may mga insulator yan dito sa shock mounting. Although ano naman tayo, pagka bumili ng second hand, alam naman natin na may mga issue yan, pero mas maganda pa rin na check natin. Pagka yung shock mounting, yung shock absorber, kapag naman yung shock absorber nyo is nakita nyo nabasa na yung pinakakatawan, ibig sabihin yan, tumatagas na yung ano nyan, yung langis na galing sa loob nitong shock, tumatagas na yung langis dito sa loob ng shock absorber. Kaya pagka nakita nyo basa yan, yung katawan ng shock absorber, palitin na po yung shock nyan. And then yung iba pang mga wear and tear parts, isama nyo na rin sa chine-check ng mekaniko or kayo mismo kung nagche-check. Then pag nagpa-under kayo ng makina, make it sure na kapag binuksan nyo yung cap ng radiator, wala siyang bula or malinis yung coolant niya, walang halong langis. So ibig sabihin niya maganda yung cooling system ng sasakyan kapag malinis yung coolant na nasa radiator. Then sa dipstick, yan, ito lagi. Pag sa dipstick naman, inangat nyo ganyan, no, pag may uso kayong nakita, kung minimal lang naman, okay lang yan. Kasi nga second hand wag lang parang vape tapos may kasamang langis. Yon, negative na yan pagka ganyan. Ibig sabihin yan, singaw na yung sa may piston ring yan. Kasi dapat ang usok ng sasakyan is nandun lang sa may combustion chamber. After nung piston, doon lang dapat ang usok. Yung minimal na usok na mga nakikita nyo sa dipstick is normal. Minimal minimal. Iba po yung sinasabi ko na para ka nagbe-bake. Yung minimal kasi, kasi may langis yan sa ilalim, doon sa may oil pan. So may oil pump yan. Siyempre yung langis mainit. So siyempre pag binuksan mo yung dipstick, no, lalabas ngayon yung minimal na usok kasi nga mainit yung langis na nandun sa may oil pan. Then pag nagbukas naman kayo nitong takip dito sa may head nya, no, sa ibabaw ng makina, dito nagre-refill ng langis pag nag-change oil ka. Pagbukas mong ganyan, kung meron naman minimal lang din natalsik ng langis, okay lang yan. Kasi katulad dito, gasoline, no, may mga kapag nagbukas naman kayo ng takip dito sa may kapag nagbukas naman kayo ng takip dito, yan, sa may taas ng engine, dito sa may cylinder head, pag may nakita kayong talsik ng langis na konti lang naman, pag ginanon yung palad nyo, no, ganun yung minimal lang siya, so okay lang yan. Kasi alam mo dito andito yung camshaft, so may mga mechanical yan dyan. Wag lang pag ginanon mo naglalawa na yung palad mo, yun, singawan rin yun, which is hindi yan normal sa isang sasakyan. Sasama nyo rin syempre itong mga lalagyan ng mga fluid, tulad dito brake fluid, no, sa water reserve or coolant, sasama rin yan. Kailangan malinis yung loob ng tank, nitong coolant tank, yung water reservoir nya, kailangan wala din langis yan.
then wala rin kalawang. Kung ang gamit nung mabibili nyo is tubig, dapat wala rin kalawang. Kasi pag may kalawang yan, ibig sabihin yan, yung buong cooling system ng sasakyan nyo is kalawang na, then flushing. Then syempre, yung voltahe sa battery. Ito, lumalabas sa scan to Pag naka-start yung sasakyan, lumalabas yung voltahe na galing sa alternator. So kailangan mga 13.8 to 14 yung normal niya. Pagka mababa na sa 12, yung voltaheng binabato ni alternator, mahina na alternator nun. So pagawain na yun. Yan, ito mga tip to sa mga bumibili ng second hand na sasakyan. Yan yung mga titingnan nyo, mga wear and tear parts. So nabigyan ko sana kayo ng mga kahit konting tip sa pagbili ng second. Alam nyo naman, ang pera, hindi yan madaling kitain. So, pinag-ipunan mo yan, pinaghirapan mo yan para lang makabili ka ng kahit na second hand na sasakyan na dapat is wala ka ng sakit ng ulo, kundi puro maintenance lang. Alam naman natin na second hand gamit na yan, lalo't mataas yung kilometrahe, pero dapat wala siyang major problem. Kung mga minor lang yan, tolerable naman yan. Wag lang talaga sasakit ang ulo nyo na baba makina, overhaul, tapos black oil pa yung sa aircon. Yan yung mga sakit sa ulo. Pero yung mga minimal na problema sa mga wear and tear parts yan, normal yan sa second hand. So kayo na magpapalit ng mga belt, pulley, mga minor lang po yan. Kapag ka naman tampered yung sasakyan nyo, ibig sabihin yung pagsusi nyo wala siyang icon o display nung check engine sa dashboard, ibig sabihin nun binulag, ibig sabihin nun malaki problema nun. Before ibenta sa inyo, may problema na yun. So wag kayong kukunan, X nyo na yun pagka ganun. Siyempre importante dyan, dahil may dala kayong mekaniko, then may scanner yung mekaniko nyo. Ang scanner lang po ang nagbibigay ng fault error kapag ka ang problema is sensor module. Yan lang po ang kayang scan ng mga scanner. Pag sa mga physical, mechanical na mga parts, hindi na po yan kayang i-check ng ating mga scanner. Kaya ang mangyayari niyan, talagang physical na i-check nyo lahat. So yun lang po ang tip ni Autodoc sa inyo, sa mga bibili ng second hand. Sana kahit paano meron kayong nakuha kahit konting tip. So huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube account. Mag-follow kayo sa FB, Instagram, TikTok ng Autodoc Silang. Meron po tayong mga video doon na kapupulutan nyo ng aral at very informative pagdating sa mga sasakyan. So maraming salamat po mula sa Autodoc Silang.